Hello guys, good morning. Welcome back to our channel. Pasensya na at matagal ako hindi nakapag-upload because I have lots of things to do in my life. English yun ha. Actually guys, super busy talaga ako dahil sa trabaho ko nga na 6 times a week. Tapos yun, overtime lagi. Pagkatapos ng work, punta ng supermarket. After that, magsundo sa aking anak. Then yun. Sobrang hectic yung aking schedule kaya hindi na ako nakakapag-upload madalas, but everyday naman ako nag-o-online. So yun, online, tapos yun bago matulog para kahit paano makapagbalik ako sa mga nag-comment sa akin. So actually today is my day off. Then gusto ko sana magdamo, kaya lang ito narinig nyo, umuulan. So mag-update na lang tayo sa ating spring garden, no? Spring at soon magiging summer na. Ito na po yung ating strawberry, guys. Actually, nakapitas na ako eh. Actually, hindi naman siya talaga pangkain guys na after pitasin is kakainin. Ang purpose ito is gagawin kong jam. This is for jam. So, may hinog na naman ulit dito. Malaki siya. Pitasin natin. Ayan. Pinipitas ko ito. Nandito pa lang camera. Pinipitas ko ito tapos pinapahinog ko siya. Pinapahinog ko siya para mas magiging mapula at mabango at matamis. Kung gagawin, pagka ginawa mo ng jam. So, yun yung purpose. At ito, ayan, kinain na ng insekto. So, magiging, ano na lang yan, food ng insekto. Ayan. Tapos yun, hanggang doon, ang dami niyan. Ang daming bunga. Kahit paano, akala ko nga wala eh, kasi nga hindi ko na ito naaasikaso guys. Freely grow na lang sila anywhere. Tapos yung mga siblings na hindi nakasurvive sa winter, dahil hindi masyadong malalim yung kanilang pagka sa lupa, lapat sa lupa, dahil hindi ko na nga sila tinatransplant, namamatay na lang sila. Tapos yung iba kinakain naman ng insekto, kaya hindi na sila ganun kadami. At gusto ko rin yun kasi wala din kasing space. So ayan, tapos may tanim ako dito last week na parsley, then mini tomato, may na rin, may mga mag-flowers na rin sila. So yan, meron din akong tanim na patatas. Itong patatas naman ito, potato. Tumubo lang siya sa aking lagayan, hindi ko kasi agad naluto. Tumubo na siya, nilagay ko na lang siya sa lupa. Tapos ayan, ampalaya. Del Monte ampalaya ang aking tinanim this year. Yung medyo may pagkabilog siya. Yun. Tapos yan, ang kahoy last year ang kahoy na ito guys, hanggang dito lang siya hanggang dito lang siyang laki. Ngayon sobrang laki na. At yan, sobrang lago na. Palalakihin ko yan. Ayan. Sa ganitong mga ilalim ng puno, may mga bunga din. Ito yung berries, itong strawberry ang pinakaunang mag-produce ng fruits sa aking garden. Yan, may mga hinog na rin pala dito. Yan, buno tayo ng damo pag may time. Tapos mayroon din dito. Ang aking lemongrass for sure mabubuhay yun. Ang laki yan. Hindi pa siya masyadong hinog guys. Siya ang pinakamalaki. Hindi pa siya masyadong hinog kaya hindi ko muna siya tanggalin. Ang dami. Madami din. Kahit paano makakapag-jam din ako nito ng medyo marami-rami. Actually, ang dami pa naming jam na blackberry sa ref. Yun. May bago na siyang branches. Again. Itong branch na ito yung mag-grown. Hindi lang kasi sa isang branch kasi siguro may mga 3 or 5 puno na mag-produce dyan. Tapos sinahayaan ko lang sila kung saan sila lalapat. Ganyan. Yan ang lemongrass ko. Yan. Ang puno niyan, hindi ako sure kung buhay pa. Kasi medyo malamig this year eh. Kaya hindi ako sure kung mabubuhay ba yan. Pero may nakita akong green. Sana mag-grow pa. Tapos hanggang doon, strawberries yun. Ang dami ko pang dapat trabahuin eh. Grabe. Tapos yan. Strawberries anywhere. They are freely grown. Meron din palang malaki dito. Meron ding malaki. Yan. Ganito na rin kalalaki. So, yun. Ganyan din, may mga maliliit pa nga dyan, binibenta sa supermarket.
Dito sa Japan guys, kapag hindi naka-house yung strawberry mo, freely grown lang sila, is once a year lang sila mag-produce ng bunga, only spring. Pero pag naka-house yan sila, nagpo-produce lang sila ng fruit by spring and also by December. Ganun. Basta ma-meet nila yung temperature na kailangan ng strawberry. Mamimaintain nila yun sa house. Kaya twice silang makakapag-produce or makakapag-market ng bunga. Yun. Ang sistema dito sa strawberry sa Japan. Kaya ako wala akong house. Freely grown lang ito. Yun. Walang ano yan. Walang mga fertilizer or whatsoever dyan. Hinahayaan ko na lang sila dito na mabuhay. Ang mabuhay akin. Ang hindi mabuhay ay wala akong magagawa. So yun. Ang aking mga tanim sa aking garden. Ito din. Patatas din ito guys. Sana magkaroon ng laman. Ito rin patatas. Ito naman yung paso na tinaniman ko ng lemongrass. So balit hindi nabuhay. Namatay talaga sila. Hindi sila nakasurvive. Dahil sa malamig nga. At ayan meron na akong pag-asa sa aking lemongrass. Kahit paano. Meron akong hope sa lemongrass ko. Meron din doon sa may labasan. Ano ba yan? Tapos yan. Ang aking blackberry guys. Sobrang dami rin ito. Ayan, ang bunga niya. Malapit nang matapos ang ngayon ng flowers. Blackberries. From green, turn into red, then turn into black. At pag black na, pwede nang kainin. Sobrang dami. Ayan. Kasing dami din ng nakaraang taon. All of that is blackberry fruit. Mayroon din ditong strawberry na mga natira. Hindi namatay lahat. Yan. Yan, may bunga din. Tapos, meron din akong raspberry. Raspberry ko, kala ko mamatay, pero buhay pa rin. Meron din ditong hinog. Pwede na itong pitasin. Pipitasin ko na siya. Huhugasan ko siya, tapos ilagay ko siya sa basket para dry siya. Ito naman guys ay raspberry. Yellow naman ito. Golden yellow. Ang kanyang lasa is para siyang star fruit pag nahinog siya. Ayan, meron din dito. Kahit paano, meron akong mapipitas na raspberry this year. Nakakatuwa. So guys, until here guys, update sa ating garden. At please do subscribe our channel members. Until here, thanks for watching. Ang ibang paso ko, walang mga tanim. Hindi ako nakapagtanim ng ng green leafy vegetables or yung ang tawag doon, spinach. Sobrang busy ko. Ito naman ay rosemary. Ang dami ko dapat gawin. Pero wala akong time, grabe. Thank you guys for watching. Meron pa din. Magbo-bloom pa yung iba. So until here guys, thanks for watching.